Ito Sir, Hi, sir. medyo mahihain kasi rin ako eh. Hello. Okay. Ayan, dito. Ito ano ikaw sa Liwan? Alam niyo, pinapanood po kayo ng... kilala po kita talaga actually kasi pinapanood kayo ng nanay at saka tatay ko. Wow, thank you, thank you. As in, yung mga halos lahat ng videos yung pinapanood niyo. Amazing ah. Magandang hapon mga kapobre at nandito tayo ngayon at mga kasama natin si JM Yosoris at saka si Kuya Sebastian C. Ayan, mga kuya ko po sila. Isa si JM na ang pagkakaalam ko ay isa siyang Aklanon, pride ng Aklan at nanalo siya bilang champion sa tawag ng tanghalan. No? Para malaman natin ang kwento, ang journey about dito ay makausap natin siya. Kuya JM, ang unang tanong natin is paano mo na-discover ang talent mo po sa singing? Actually, mahilig na lang talaga po ako kumanta simula nung bata pa po ako. Diba? I assume. Alam niya ni Seb kasi parehas naman kaming singer. So parehas kami talagang hilig lang talaga kumanta. Pero may takot kasi ako sa stage talaga. May stage fright ako. So, never ko siyang tinry. Never ako nag-join ng contest. Tapos, nung nagkaroon lang ng pandemic, sabi ko parang, mag-end of the world na ba? Na hindi ko tinatry. So, nag-try ako online. First contest ko po yun. Yung tawag ng tanghalan. So, it was 2021. So, ayun. Kumbaga sa bahay lang talaga ako kumakanta po. Pero yun ba ang first na contest na sinalihan niyo po? Yun po. First po. Hindi pa ako sumali ng amateur. Ganun. Siguro sa bahay lang talaga, sa school, sa church. Ganun. Opo. Ito naman ang sabi nila, ikaw ay taga-Aklan talaga. Yung mother ko po kasi, for some time, naging single mother po siya. So, nung di nga siya actually na-feature po yung life ko sa MMK. So kung makikita niyo po doon yung nanay ko, hindi po siya pinangatawanan ng tatay ko. So ang mga 1-year-old ako, umuwi na lang siya muna dito sa province, sa Batan, sa Angas po. Tapos doon kami tumira for ilang years. So pero nung magsa-school na po ako, bumalik na po kami ng Maynila. Pero yung mother ko po talaga, tubong Batan. Tapos yun, may mga kamag-anak pa rin kami. So, doon ka nag-aral talaga sa Manila po. Taguig daw? Taguig po. Sa Taguig, oo. So, hindi ka marunong mag-Aklanan ngayon? Hindi po. Tinuruan ako ng nanay ko, naalala ko po, tinuruan niya ako dati. Pero yung Pero anuwang, nagalog-galog sa lugan-lugan? Yan, hanggang ngayon, hinaaral ko pa din. Ang hirap ng salitang Akyano. Ang nahirapan kayo? Opo. Mahirap talaga, no? Kaya parang, yung word pa lang na salamat eh. Salamat. Salamat, opo. Medyo, sabi ko, English muna. Yun, so doon nag-focus na lang ako sa English siguro. Opo. Yung journey mo sa singing ay nahirapan ka ba? May pressure pagdating sa anong mga pinagdaanan mo sa contest na yan? Opo, sobrang hirap kasi mga kalaban ko po doon talagang mga batikan na. Diba? Actually, may isa doon talagang idol ko na pinapanood ko kilala niyo po si Aya G. Paredes na sumali na rin sa British Got Talent. Tapos ako parang first time kong lalaban, tapos mga kalaban ko mga ganun. Ilang ulit na rin silang nag-TNT. So talagang may pressure sa akin, of course. And nakikipagsapalaran din ako nun kasi nag-resign ako sa work eh. So pandemic, nag-resign ako sa work. So parang tinaya ko talaga lahat dun. So talagang hindi basta-basta. Ano yung inspirasyon mo? Inspirasyon ko po talaga yung family ko. Kasi of course, mahirap lang naman din kami. So, yung nanay ko po, kaya siguro hindi rin ako nag-try before kasi yung nanay ko gusto niya
mag-focus ako sa pag-aaral, ganyan. So, pero nung napagtapos po ako ng nanay ko, tsaka ng tatay ko sa yung stepfather ko po. Napagtapos po nila ako sa UP. So, after that, talagang sabi ko, yun na yung achievement na binigay ko para sa kanila. So, yung para sa akin naman din. Opo. Yung matagal ko nang gusto, which is pagkanta, yun. So, nagbunga naman po lahat. So, yun. Yung sarili ko po, tsaka yung family ko po yung inspiration ko. Ngayon na nandyan ka na at masabi natin kilala ka na ngayon, sikat ka na dahil naging champion ka. Ano ngayon ang mga nagbago sa buhay mo? Nagbago sa buhay ko. Siguro yung may extra confidence na lang din ako sa sarili ko. Na, syempre kasama ko po magkumanta sila. Nakaduet ko na po si Miss Regine Velasquez, Wow, opo. si Sir Gary B, si Ogie. Lahat sila parang syempre very supportive din naman sila sa mga bagong talents nila. So, talagang parang it's a different, ibang-ibang buhay po talaga. Ibang level na to. Parang Oo. gano'n, no? Grabe. Kaya, nakaka-proud lang din na, of course, nagbigay tayo ng karangalan sa family, sa Taguig, of course, sa mga Sa Aklanon, oo. Kasi parang hindi ko alam kung may mga madalas bang magkaroon ng representative yung Aklan sa TNT or even sa TV, di ba? Mayroon ring iba sa ibang mga show and talagang grabe yung support ng mga Aklanon. Pero parang dito sa iyo, dahil pandemic siguro, medyo hindi ka nabigyan ng pansin ng mga local media dito sa Aklan. Ano po? Siguro baka first time na may local media na nag-interview Opo. sa inyo. Yes po. Parang first time nga po eh. Tapos, pero dati, parang yung support naman ng Aklan, like yung mga tao dito, mga kakilala, mga kamag-anak, mga nakarinig na talagang nanonood ng Showtime. Ramdam mo talaga. Oo po, kasi may mga gumawa ng mga posters. Opo. ganyan. Abo-abono para mag-vote. So, ayun, malaking tulong din po para nakamit natin yung championship. Opo. May mga upcoming project po ba kayo sa showbiz or showbiz. sa singing or Sa singing, opo, you can watch me po every Sunday po sa ASAP. And of course, this upcoming this year po, magre-release po ako ng aking first album. So, abangan niyo po yun. And kaka-release lang din po na aking second single last month. So, ayun. Maraming salamat po sa mga talaga. at available na yung unang mo sa Sa Spotify, sa lahat po ng music platforms. ayun. Pero yung upcoming ano ang head natin sa mga nanonood, anong kaabang-abang diyan? Ang kaabang-abang is talagang kasi narinig niyo na yung JM na palaban sa tawag na pangalan. So, dito naman yung JM na ibang flavor naman, di ba? Wow. Yan ang kaabang-abang. Ano ang mensahe mo sa mga Aklano na nanonood? Hindi na po akong mag-aakyanan ha. So, salamat sa mga iyong suporta. And talagang yung kada isang boto nyo nung time na yun, ito na yung narating, di ba? Parang party po kayo sa party po kayo ng pagkapanalo. And that's also an achievement sa ating lahat dito. Kasi, di ba, parang, especially sa Batan po, parang layo na po sa Manila niyan. Hindi na po napapansin minsan, hindi na po naririnig minsan sa TV. Actually, natutuwa nga po kasi sa vlog yung pinapanood po yun ng parents ko. Di ba, may representation talaga yung Aklan na parang, this is what's happening. May mga nangyayari po dito na nabibigyan ng pansin, nabibigyan ng spotlight because of the people like you. Thank you po. Kaya thank you so much po sana po ay mas marami pang mga talents yung ma-discover po from the beautiful place of Aklan. Ayun. Salamat JM sa oras at salamat sa iyong ina na talagang nanonood pala sa amin. Opo, batiin ko lang yung mga padasas dyan, yung kamag-anak po namin, mga Patricio Padasas. Ayun. Lipat naman tayo kay kay Sebastian. Okay. Aklanon din ikaw, no? 'Di ba? Sebastian. Ano po, taga-Capiz po talaga ako. Ah, City okay. Capiz. Opo, doon po ako lumaki. And ngayon, doon po ako nag-stay sa Maynila. Opo. But ano po talaga,
pwede na magsalit bang ano? Opo, sige po. Seaman kasi po ako. Opo. Sige. Kwentuhan natin, paano ka napasok sa singing? Ayun. Konting background muna sa sarili mo po. Sige po. Sige po. So, yung father ko po, taga Cebu po talaga. Cebuano. From Bourbon, Cebu yata. Pero hindi po ako naka-stay ng matagal eh. Baby pa lang po ako nung nakapunta ako sa Cebu. And then, dito na po kami sa Rojas City, nag-stay talaga. And yung father ko, security guard na kasi yung father ko. And then yung mother ko, lang din, nagtitinda-tinda lang din. So parang nakapagtapos po ako ng pag-aaral ko through scholarships po talaga. From elementary, high school to college, ayun po, scholarship grants lahat. Dito ka nagtapos Sa Iloilo Sa naman Iloilo po ako. na? Opo, sa Iloilo. Ang kagandahan po doon sa nung college time ko, libre po kasi lahat. Meron po kasi mga scholarship grants program sa kapag nagbabarko, gusto mo magbarko, magseaman. Meron pong libre lahat. Tuition fee, accommodation, food. As in, kapag company scholar ka po. Ayun po. So, masaya, thankful naman po ako. Naging successful naman po at naging seaman po talaga. Opo. So, nakapagbarko ka talaga. Yes po. Opo. Paano mo na-discover yung singing naman? Ayun. Since then, nung bata pa ako, kumakanta ako sa choir. Na lagi akong hinihikayat ng mama ko na mag-join sa choir, kumanta sa church, gano'n. And since elementary, sa school, and then sa high school, and then nung college ko, ganun din po. Bali, from time to time kumakanta, pero parang kailangan po kasi talaga namin ng kumita ako para pag may suporta sa family ko. That's why pinili ko po yung journey na pagsisiman. Opo, kasi malaking bagay po talaga ang naibigay sa akin ng pagbabarko ko po. Nabigyan ko po ng bahay at lupa yung family ko. Kasi ever since walang-wala po kami. Siguro nabilang ko mga more than 13 times kami palipat-lipat ng bahay before ng family ko kasi wala po kaming bahay. Nakikitira po kami sa mga relatives namin. And then, thank God, nung nakasiman ako, nakapag-ipon ako, nabigyan ko po sila ng bahay at lupa. So, masaya ako doon kasi kitang-kita ko yung tuwa ni Mama at Papa doon. Ganun pala kahirap ang buhay ninyo noon. Yes, opo, sobra. Kahit naranasan ko yun nung bata ako, kumukuha kami ng kaning baboy. Kaning baboy, Oo. 1 kilometer yung binibitbit namin yan from that place para lang makapag sa may baboy kasi kaming alaga that time. Pero yung bahay na yon tinitirhan lang din namin yun kasi hindi rin namin bahay. Kabudlay gid gali, no? Yes, Ang hirap Ilonggo. talaga. Marunong ka rin po mag-Ilonggo? Yes, oo. Aklanon, Ilonggo. Mabudlay. Mabudlay gid ang ginagihan. Ginagyan, oo. Pero masaya naman po ngayon kasi wala kita ginapabayaan sa Ginoo. Yun naman po. Mugid na ang namin, no? Yes. Pero ang mo sa pagiging seaman mo tapos paano ka naging singer? Ayun, Tapos nag-singer. subong ari ka na ya sa sining nga journey Oo nimo. nga po. Diri career nimo, no? Daw grabe gid iba gid ang imo nga career. Paano yan? Paano nangyari? Sobrang thankful ako sa mga taong tumutulong sa akin. Kasi kaibigan ko na din po si Sir JM. Si JM, Siya din po yung isa sa mga sa akin, nag-push para maging singer. Ganun din. Pasukin ko yung landas ng pagkanta. And also, nung pagbaba ko, siguro, magwa 1 year na po ako dito sa lupa eh. Recently lang po talaga ako nag-start. Ibig sabihin matagal ka naging seaman talaga? Yes po. Mga ilang years? 5 years po. 5 years? Opo. Nito lang ikaw bumaba? Yes. At opo. nag-focus At ka singing? Okay. Nag-focus, sumali sa journey ng pag-aartista, pagkanta.
nung pagbaba ko po, parang may nag-message po sa akin na may may hinahanap na lead actor sa isang series. So doon po ako nag-umpisa pag-aartista. And then ang series po ito, ang title po niya is Hermoso. Natuwa nga po ako nung kumanta ako dito kagabi. Kagabi po Opo, ako sa Binibini ng Kalibo. Opo. May mga nakapanood doon ng series ko po at may mga natuwa ako kasi may mga fans din po pala ako. Oo. Kahit bago pa lang, ano? Oo, kahit bago po. So, sobrang saya kasi kahit naman na bago pa lang ako sa industriya, may mga nagsusuporta at nagmamahal sa akin. Even dito sa Aklan. Ayan po. Madamo gid nga ade. Abo. Maabo nga salamat. Maabo nga salamat gid Aklan, Kalibo. Thank you gid. Kag sa pagkakanta naman po, recently nag-join po ako sa first singing competition ko rin po actually yan. Tulad ni Sir JM. Tawag ng tanghalan. Tanghalan ng kampiyon naman po siya. Sa GMA po siya. Sa GMA na. TikTok, Rock. Opo. Daily winner naman po ako doon. Yung journey ko po doon, sobrang parang napakabilis kasi sinabihan ako Tuesday na magpa-audition. Wednesday nag-audition ako and then Thursday sinalang agad. Wow, So, grabe. sobrang konting preparation. Siguro wala akong tulog that time. But anyway, naka-daily winner naman po tayo doon. And hanggang ngayon, yun, tinataha ko po yung journey ko sa pagkanta. Doon po sa series ko po, ako po yung kumanta ng OST ng series po namin. Kung nakakapanood po yung mga viewers po natin, yung Hermoso, apat na kanta doon, ako po yung kumanta. Saan available ito para sa mga hindi pa nakapanood? Ayan po, mapapanood niyo po yung series ko po. It's entitled Hermoso. Sa YouTube po, under Oxen Films channel. Ayan po. So, sana po ma-stream niyo rin po sa Spotify yung kanta ko po. Yung title is Sa Unang Ngiti, Kalawakan, Kapag Nandyan Ka. Ayan, sige po. Lastly, siguro kung baka may nakalimutan akong itanong sa inyong dalawa, may nais kayong pasalamatan. Kumusta pala yung pagbisita mo at pagkanta kagabi sa mga kalibunon, mga aklanon? Sobra gid ko nga nasadyahan actually sa mga taga-Kalibo kay ginpili ko nga magpanaog sa stage. Natuwa ako kasi sobrang grateful and then very maganda yung responses nila sa akin. Wala namang mga klaseng kung ano nung wala namang bilang gugulo. Tapos napaka-appreciative ng mga Aklans. Kaya madamo gid nga salamat Aklan at sana makabalik man kami dire ni Sir JM sa inyo kag makapag-perform kami liwat sa inyo. Thank you gid. Madamo nga salamat sa inyong nga duha. Abi ninyo, first time ko yung maka-interview sa mga amo sini. Nga klase ka interview, no? Pero thankful gid ako sa inyo nga duha and very humble gid kamo nga duha. Thank you po. Good luck sa inyong nga career nga duha. Thank you very much gid. Thank you po. Sino magsasample? Sige. Kahit na masunog pa sa bagyo, nandito lang ako, nandito lang ako. Mawalan man tayo ng lahat, nandito lang ako, nandito lang ako. Itong song to, this is my recent single po. Released just last month. This is called Kahit Sandali. Okay. Taas nito. Kahit ba sandali, di man lang ba bumabalik alaalang atin nung tayo pa babalik kahit sandali. Yun po. Thank you.